Oblo din kasi ang patutunguhan mo. O, isa pa ito, mga bossing, si Maharlika naman. O, pakinggan natin naman si Maharlika. O, bumaba na yung channel nito, ano? Wala na ako ngayon sa'yo na Wala na din ho masyadong nanonood dito. Kasi kung yung isang beses nakita ko, halos isang oras na nagsasalita, 600, 700 na lang yung nanonood. Hindi kagaya dati kapag ka nagsasalita ho ito, 7,000, 8,000, 10,000, no? Lukong-loko ho yung mga DDS dito eh. Si Sal Panelo nagsabi na hindi weak si President. Eh, biruin mo pa naman. Nasa oblo si Duterte, nasa oblo si Kibuloy, eto sila Chavit Singson, iniimbestigahan. Sila Chis Escudero, iniimbestigahan. Lahat na ho, mga kababayan, malalaki yan. Tapos, China, hindi inaatrasan. O, paano nila masasabi ngayon na weak president to? Di ba? Okay, Marlica, banat! ilabas mo sa ko, video, lahat. Mag-ingat ka, ayaw kung mapatay ka. Eh kasi paano hero nyo na ngayon si Saldico, di ba? Dati nung wala pa kayong video-video na hindi nyo alam kung sino ang anuhan ni Saldico, Saldico, umuwi ka na ng Pilipinas, langya ka, ganito, ganyan. Ngayon, hero na nila. Pinakitaan po kasi sila ng maleta, mga bossing. Pinakitaan sila nung ilang pirasong maleta at yun na daw po ang kanilang ebidensya na naghatid daw po kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Okay? Ingat ka. Maaari nga. Naniniwala na ako ngayon sa'yo, napapatayin ka din. Oh. Di ba? Pareho tayo may death threat. Naku, kung death threat lang ang pag-uusapan, pati naman din kami. No? Oo, naku yan, death threat. Normal na lang ho yan sa mga vloggers, mga kababayan. Lalo na political vlogging. Makaka-receive ka, oy, ganito, wag kang dadaan dito, wag kang dadaan dito. Pero sino ba nagsasabi ng mga yan? Yung mga DDS na mga tungaw ho, na mahilig lang po doon sa comment section. Doon lang po matatapang. Comment tayo, ganito, sabihin natin, papatayin natin si Mark Ramos. Hanggang dyan na lang po yan, mga kababayan. Diba? Pero pag pinatulan mo, yan mga yan, wala, iyakan naman din yung mga pungalang-ala na yan. Oo! Diba? Ako may death threat, pero hindi galing sa'yo. Galing sa mga bangag, sa grupo ng mga bangag. So naniniwala ako sa'yo yung saldi ko. Death threat, sino naman? Alam nyo ho, mga kababayan, kung si Ombudsman Remulla, no, si Pangulong Bongbong Marcos, mas gugustuhin yan na maiuwi po ng ligtas si Saldico, mga bossing. Kung merong pinakamagandang paraan para maiharap, maipakita sa publiko o maiharap sa hukuman si Saldico, gagawin po ng gobyernong ito. Bakit to? Kasi ibibintang sa kanila, no? Si Speaker Martin Romualdez, ibibintang nila kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, kay Ombudsman Remulla, lahat ng yan, mga boss, ibibintang nila yan. Kaya po, naniniwala ako na talagang kung merong pinaka-effective para hindi masok o hindi mamatay itong mga to, gagawin nila yan. May death threat ka, pareho na tayong kapalaran ngayon. Ikaw kasi, nagsasabi naman ako ng katotohanan. No. Di ba? Hindi Saldico, bakit mag-collab ka daw kay Maharlika kasi bumababa na yung viewers. mo kasi akalain na babaliktad ka, na ididiin ka ng mga demonyong ito. Di ba? Your own, sabi ka natin, like kung sinasabi sa vlog na ito, you're only good as your last performance. Tapos na. Okay? Tapos na ang silbi mo sa kanila. Kaya ilalaglag ka ngayon. Oo, yun. Siyempre si Saldico, medyo ho yan, madaling mapapaniwala po yan no? Lalo na pagka pinangakuan mo yan, Saldico, 2028 na, no? Ilang panahon na lang. 3 taon ka lang magtatago, no? Basta ang gawin mo lang ganito, ilaglag mo, no? Sabihin mo si Marcos ganito, ganyan. Papangakuan kita na acquitted ka kapag ako ay nahalal. Di ba? Madali yung mapaniwala yung mga ganyang posisyon ng tao Alright? Maganda tong ginawa mo, ilaglag mo ng lahat. Okay? Total may negosyo ka. Kaso putik na yan, ang panlalaglag ninyo, maleta, yun na yun. Di ba? Yun lang, yung maleta. Tapos na ho, mga kababayan. Tapos na ang 1 million nyo. Sabi. Di ba? Pakitaan ng maleta, sino naman maniniwala doon? Tayo? Mga DDS, yun, yan, gullible yung mga yan.
pakitaan mo lang ng kaperaso, maleta, okay na sa kanila yun. No, paniniwalaan na nila yun. Pero pagdating ho sa korte, mga kababayan, hindi po basta-basta tatanggapin yun. Pa naman, mamuhay ka ng patas, Zaldico. Ibalik mo. Para, sincere talaga. Sincere ka sa taong bayan. Aha. Okay? Kung talagang ikaw ay may... Talagang gusto nilang maging hero si Zaldico. Ano, Ma'am Cheryl Banyaga, shout out sa inyo. At Ma'am Deng DJ. Di ko panood yan. Waste of time. Di naman kasi relevant pinagsasabi niya. Wala nang naniniwala din dito. May negosyo ko naman. Lahat ng mga plan... Baka ang gusto nga lang nito, mga kababayan, is makipag-collab si Zaldico eh. Diba? Baka ang gusto lang nito, makipag-collab si Zaldico doon sa kanyang vlog. Control project mo, lahat na nakuha mo sa kontrata para maniwala ang taong bayan sa iyo. Okay, na ikaw ay nagbalik loob sa Pilipino dahil napakaganda ng ginawa mo. In fairness to you. Maganda na daw ang ginawa ni Zaldico. Sabi ni hindi para sa amin, si Zaldico, kailangan pa din makulong yan. Si Zaldico, ay kailangan pa din maoblo yan. No? Tapos imbestigahan lahat ng kanyang sinasabi. Di kapag naituro talaga, napatunayan niya talaga, nakasangkot ang Pangulo, baka pati kami, sabihin namin, oy, Bongbong Marcos, yari ka, kailangan kang bumaba. Kaso wala ho. Ang ipapakita ho sa atin, mali-maleta lang. No? Pang-uto-uto lang po yung mga ganun. Madami kong kikilala ng mga uto-uto. Inamin mo na kapag ka pinatulan, iyakin naman. Nakasabwat ka. Ang laki ng pinayat niya, ang laki ng problema, ha? Si Rocky din ganun, di ba? Diba? Tama nga yung abogado ko, you have better, na mas malaki ang problema mo kaysa sa akin. And now, this is it. This is it, Zaldico. Patatawarin ka ng taong bayan. Ibalik mo lang kung anong para sa taong bayan. Itira mo kung ano man yung pinaghirapan mo. Inaglag mo na ng todo yung mga putang inang ito. Uy, nagagalit na mo. Kasi bakit naman hindi magagalit itong mga ito? Halos 2 taon na mga bossing. Simula nung tinatry nila, 2 taon na mga kababayan, yung tinatry nila na mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Ano na ho ngayon? Matatapos na ang 2025. Magto 2026 na po. 27, 28, tapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaso, mag-iiyakan ho ito pagka merong legal na proseso. No? Na napanatili po si Pangulong Bongbong Marcos sa panunungkulan. At tingin ko mga kababayan, siguro mga 2027, mga bossing, baka may sumigaw niyan. Bongbong extension, no? Kung meron man na maisip na legal na kapamaraanan para mapatuloy si Pangulo. Bakit mga bossing? Kasi ang nagiging problema ng ating bansa, pagka tayo nakakatsyempo, nakakatapat na ng mga magagaling na Pangulo, ganyan, pagkatapos ng termino, papalit ibang Pangulo, hindi naman itutuloy yung ginawa ni Presidente Bongbong. Wala, back to zero na naman ang Pilipinas. Kaya, ang talagang magiging solusyon dyan, mga bossing, isang tuloy-tuloy na panunungkulan ng magaling na presidente. Hindi ka mumurahin ngayon kasi may maganda kang ginawa. May maganda kang ginawa sa bayan kasi kung hindi ka magsasalta, kung napatay ka, kawawa naman yung tao. Maganda daw yung ginawa nitong si Zaldico, nagpakita ng maleta, mga bossing. Sabi ni Rain, pastor, gusto ko extended. Di ba? Wala atang DDS ako. Yan nga ang hinahanap ko kanina pa. Di ba? Biruin mo doon sa Mark Ramos channel, 1 oras at 20 minuto ako nagsalita doon. Walang DDS. Meron isa. Sabi ako DDS. Wala na. Tapos na. Hindi naman nagkomento-komento. Dito wala din. Ewan ko ba dyan? Mga natatakot. Duwag talaga. Bayan. Puro kasinungalingan ito si Bagat. At naniniwala kami na hindi ka makakagawa ng ganyang massive. At inamin mo naman, budget insertion na yan. Kung walang basbas ni Marcos Jr. at ni Lisa Canas. Sinabi niya, kailangan ipaliwanag din yung kukonekta, yung mag-relate doon kay Martin Romualdez. Kaso puro ganyan ho kayo. Wala kayong ipinapakita na walang ipinapakita na mga ebidensya mga kababayan. Puro panlilin lang sa mamamayang Pilipino. Miski nga si Chis Escudero Si Chis sinabi, mga boss? No, si Martin Romualdez ang mastermind nito. Si Martin Romualdez ang may pakana nitong lahat na ito.
Ituturo ako nila Martin Romualdez, etc. Pero wala pong naipakita na ebidensya. Ni yung insertion niya na 142 million, no, mga kababayan, hindi kumbaga hindi na ipaliwanag ni Chis Escudero. Hanggang ganun lang po. No, turo-turuan. Hanggang tuturo ka namin pero walang ebidensya. Sinong maniniwala? Huwag kayong mag-alala. Nandiyan ang mga DDS. Di ba? Na sinabi mo na rin na alam mo na galit sa iyo ang mga Pilipino at naintindihan mo. Naintindihan mo na, Saldi, ko kung bakit ako galit na galit sa iyo. Diba? Kalam na. Mataas ang views niyan, Marlica. Kasi ngayon, bumagsak na yung views mo. 700, 800 na lang nanonood. Pag naimbita mo si Saldico at nakipag-usap dyan, si Saldico, ay, yari na. Ayos na. Diba? Taas ulit ng views niyan. Bakit po? May mga DDS pa din nung naniniwala sa kanila. Naintindihan mo. Alam mo naman yan eh. Kasi pinaglalaban ko ang karapatan ng Pilipino, ang taong bayan. Anong sinukli mo sa akin? Kaso. Kasi kinasuhan pala din siya ni Saldico. Kinasuhan din pala siya ni Saldico, 2023 pa lang, alam ko na to. Alam ko na ang ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangag ni Martin Romualdez. Anong ginawa ni Lisa Tanas? Bakit hindi nyo nilalabas yung mga ganyan? Nung dati, bangag-bangag kayo. Tapos ngayon, merong nagagawa silang issue, meron silang halusinasyon na issue. Ngayon, alam mo na din. Grabe, ibang klase pala to talaga mga vlogger ni ni Duterte. At ang grupo niya at mga kasama niya, kaso kay Maharlika, fabricated crime, inciting to sedition, lahat na. Baka may picture, video ka pa dyan na nag-a-addict si Bangag at si Martin Romualdez. Itodo mo na.